Hey guys, sa pa pong budget gaming po na abangan po natin. Sa around 15,000 po na presyo ngayon, is itong si iQOO Z10 Turbo. Maganda po ang smartphone na ito guys kung bitin po tayo sa may Z10X or kung namamahalan naman po tayo sa may iQOO Z10 Turbo na merong kulang 20,000 po na presyo. Dahil ito po sa iQOO Z10 Turbo guys, napakaganda rin po ng kanyang specs para sa may 15,000 lang po na presyo. Pakita ko po muna guys yung kanyang quick specs para po meron tayong idea bago ko po siya gawa ng full review sa ating main channel. Dahil merong magandang kalaban po ang smartphone na to. Nga sa tingin ko guys papatayin niya po guys yung isang smartphone na yon. Alam niyo na po ang tinutukoy ko dahil ang processor po ng smartphone na to is meron po siyang Dimensity 8400 na processor guys. Ito yung ating processor. 8400 Turbo. Yan, meron po siyang 2GB, 256GB na internal storage. At napakataas po ng ating battery. Na meron 7620 mAh siya battery. Sobrang tagal niyan guys malobat. Sinubukan ko na rin po yung ating battery drain test sa kanya. At makikita niyo po yan guys sa ating full review. Ito po yung ating charger na kasama. Meron po siyang 90 watts sa charger dito. At napakabilis nga rin po niyan mag-charge guys. Para sa napakalaking battery po ng smartphone na to. Ang kagandahan pa po guys ang camera ng iQOO Z10 Turbo is halos hindi po siya nalalayo dito sa may iQOO Z10 Turbo Pro. Dahil meron din po siyang 50 megapixel dito. Ang naiba lang po sa kanya is wala po siyang ultra wide. Pero yung ating main camera is same lang po sila dyan. At dito po sa ating display, wala rin po silang malaking pinagkaiba rito. Same display din po ito guys ng Turbo Pro na version na merong 144Hz na refresh rate. Ito po yung ating refresh rate. Yan, 144Hz na refresh rate. At meron din po tayong screen resolution dito guys na mataas no. Nakikita ko lang po yung ganitong option sa kadalasan sa mga 20K pataas po ng mga smartphone. At ito po yung ating Antutu score guys. Pakita ko na rin po sa inyo. Siyempre medyo expected na natin to. Itong, Actually medyo mababa to compare po sa may Poco X7 Pro. Pero sa may performance natin, doon po natin makikita yan. Dahil ang totoong Antutu score po ng smartphone na to is nasa around 1.6 po siya yung Antutu score natin dito. Pero, lagi lang po ako nagtataka sa kanya dahil may mga smartphone po na same processor lang. Pero yung mga nakukuha ko po mga Antutu is magkakaiba po. Ito yung kay Poco X7 Pro, yung kanyang Antutu score dito. Same processor lang po sila guys, pero mas mataas po yung Antutu score na nakuha nito compare po dito kay iQOO. Yan. Pero syempre mas maganda kung makikita po natin yung pinaka-performance niya dahil naglagay na rin po ako ng mga ilang games sa kanya. Yan, ayan po yung mga susubukan kong game. Kaya kung sakali po guys na naghahanap po tayo ng gaming phone sa kulang 15,000 na presyo, dahil sigurado magbababa pa po yung presyo na to pagka po nag-sale po siya. I think maganda rin po i-consider itong si iQOO Z10 Turbo. Dahil nga po sa napakalaking battery niya. At meron pa nga po tayong bypass charging dito. Na hindi ko lang maintindihan guys kung bakit hindi tayo mabigyan ni Poco ng bypass charging sa mga smartphone po nila. Then napansin ko po guys yung bagong Realme na smartphone. Buti pa po yun guys, meron siyang bypass charging yung Realme GT70. Yun guys, meron bypass charging yon. Saka po yung Realme 14 5G. Meron din po siyang bypass charging. Saka po itong mga iQOO na mga smartphone, meron din po siyang bypass charging. Pero si Poco guys, si Poco na lang po ang halos na huling gaming phone guys na walang bypass charging ngayon. Ewan ko lang po kung bakit. Isang nagustuhan ko po pala guys sa smartphone na to nung sinusubukan ko siya. Ito po yung ating naging thermal sa kanya guys. 36 degrees Celsius po sa nagsimula at umabot po siya ng 51. Ang nakakapagtaka po dito guys, sa isang oras ko po na nagbe-benchmark test sa kanila ng stress test. Stable lang po siya guys sa 51 degrees Celsius na temperature. Ibig sabihin guys is hindi po siya nag-overheat. Alam ko guys medyo mabilis siyang uminit na umabot po agad ng 51. Pero nakakapagtaka nga po dito guys is mabilis din po siyang lumalamig pagka po nahihinto tayo. At ang kagandahan pa nga dito guys is maganda po yung naging thermal natin. Itong 51 guys mainit yan. Pero considering po na tatlong benchmark test po yung ginawa ko sa kanya nang never po siya nag-overheat. I think malaking bagay po iyon. Dahil yung ibang mga processor nga po ng mga sinusubukan natin. Yes guys, mabilis nga po silang mag-init. Pero asahan mo pagka umabot po tayo ng dalawang benchmark test or pangatlong benchmark test, ilalagpas na po sila ng 51 degrees Celsius na umaabot na nga po ng 55 or minsan nga po guys is nag-overheat na.
at kung saan na po magkukulose yung ating application. Pero dito po sa case ng iQOO Z10 Turbo, never po siya nag-overheat guys, na umabot po ng sobrang taas. Kahit pa, sobrang tagal po ako na nag-benchmark test sa kanya. Gagawan ko na lang po ng full review ang smartphone na to guys sa ating main channel. Pinakita ko lang po muna sa inyo itong si iQOO Z10 Turbo Pro. Baka sakaling pinag-iisipan nyo rin po siyang bilhin. Meron po tayong link sa may comment section. Yun lang po guys. Thanks for watching.